itong trusses is stainless pipe. So, meron siyang konting dumi, may konting nangingitim. Siguro dahil ang nakalagay sa kanya before is yung polycarbonate na tinapalan ng insulation foam. At dahil doon sa rugby, nagkaroon ng reaction sa stainless pipe, so nangitim yung ibang part. So, ang ginawa namin, binaffing muna siya. Pero habang binabuffing, napansin namin na mas lalo po siyang nangingitim. So, ang alternative na ginawa po namin is nilagyan po siya ng turco. Yung turco, yun po yung rust converter. Pero dumudulas lang siya dahil siguro before meron siyang rugby. So, nagkakaroon ng reaction. Hindi siya kumakapit. So, hindi siya effective. Ang second po na ginawa namin is nilagyan po namin siya ng WD-40. So, hindi rin effective, dumudulas din. And lastly, yung pinaka-option namin is baking soda na hinaluan namin ng konting detergent. So, after noon, pinahid po namin siya sa stainless pipe. And then, niliha po ng ang gaspang ng liha is number 120 para doon sa mas maitim na part. And then, para mas kuminis, at niliha po namin siya ng number 400 para mas maging smooth. So, yung pinaka-effective po na option is yung detergent at yung baking soda. Ito naman pong insulation foam, pwede po siyang gamitin sa mga bintana, lalong-lalo na kung hindi naman palaging binubuksan yung bintana para hindi pumasok yung init sa loob ng bahay. At syempre, pwede po siya sa ceiling, sa bubong. Ang sukat po nito is 1 meter, yun po yung kanyang lapad. At sold per meter siya at meron din namang per roll. So, yung 1 roll, equivalent to 50 meters yung isang rolyo. So, mas makakatipid kung maraming kailangan kung isang rolyo ang bibilin. And then, ang kapal na available naman sa kanya is 5mm and 10mm. Yung 5mm, yun po yung manipis at yung 10mm, yun po yung mas makapal. Ang ginagamit naman po na pandikit sa mga insulation foam is yung No More Nails. At meron pong available na single foil at meron naman pong double foil. Kung ididikit nyo naman po siya sa yero, dapat po yung pinaka-foil, yun po yung nakatapat sa sahig or sa flooring. And pwede po kayong gumamit ng aluminum tape or duct tape para kapag dinikit po siya sa ceiling or sa yero ay hindi po lulundo yung pinaka-lapping niya. Yung pag-overlap po sa paglatag po ng insulation foam na dinidikit po sa yero. Kung ididikit nyo naman po yung insulation foam sa yero, pwede po kayong gumamit ng glue stick.